Pinapahirapan po ako dito. Dito lang ako sa kwarto. Wala pa po akong kain simula kaninang umaga po. Grabe naman. Broken-hearted girl. Isa po nating OFW kababayan nag-message po sa atin. Sasagutin at magbibigay po tayo ng mga advice sa ating kapwa OFW. Bago po ang lahat, baka naman favor. Ayan, pa-like, pa-comment and share this video. And then of course, subscribe nyo po yung aking YouTube channel, OFW Pinoy TV. Malaking tulong na po sa akin yan. Maraming salamat. So unang-una madam, medyo napakaswerte mo sa amo mo. Napakakuripot, kawawa ka naman. So ganito yung tip ko sa inyo madam. Pagka kayo po yung nakasahod, okay, wag po nyo po ibuhos lahat, ipadala lahat. Mag-iwan po kayo hanggat maaari. Kung kaya, kung 1.5 po sahod nyo ha, let's say, itabi nyo po yung 500. Okay, yung 200 kung libre kayo pagkain yan, for example, edi meron kayong pang sarili. Magpabili kayo sa driver nyo o sa baba nyo, kung mabait naman. Magpabili kayo mga food, actually, bumili kayo, kundi kaya magpapabili kayo sa driver sa mga Asian food. Okay, so sama-sama na po yan, mga Korean food, Chinese food. Magpabili po kayo ng mga normal na hindi na kailangan lutuin, yung mabilisan lang para just in case emergency lang itong pagkain na ito, like noodles, Indomie, may mga cup, may mga Filipino food po yon. Okay, yan po yung bilhin nyo doon sa mga naitabi nyong sahod. Okay, kahit sabihin nyo may pagkain kayo dyan kasi may time na hindi nagluluto, magkaiba kasing oras, magkaiba din po yung pagkain natin sa kanila. Ang mga dilata po, yan po yung just in case emergency lang, lalo na sa mga kasambahay kasi hindi po kayo nakakalabas. Pero kung mabait po yung driver kahit ibang lahi, magpasuyo po kayo kung may mga contact WhatsApp kayo, parang ginagawa po sa akin. Okay, nagme-message lang sa WhatsApp na ito'y bilhin, tapos mabayaran mo na lang pag inabot, parang ganon. So, makipag-usap kayo sa driver. Mabait, pero hindi kayo makipagrelasyon na, yan sinasabi ko. Okay, so, tuwing sahod, magtabi po kayo ng para sa sarili nyong pagkain. Kasi hindi lahat ng amo may kaya. Kaya kumuha ng katulong mga yan kasi mga tamad din po yan. Kahit kumbaga wala namang kakayahan magbayad buwan-buwan mga benepisyo, kumukuha lang sila, lalo na kung maraming anak. 'Di ba? Ginagawa lang nila, dinadaan ka sa pagtitipid, kuripot sa pagkain para may bigay lang yung sahod mo, minsan dili pa yung sahod, 'di ba? Kumukuha sila ng kasambahay na hindi naman nila kaya suportahan yung kasambahay para pakainin, 'di ba? Sayo pa lahat. May sahod ka nga, sayo naman yung internet, pagkain, 'di ba? Lahat ng mga, 'di ba? Swerte mo talaga pag lahat nasa iyo na. Pagkain, maayos ang pagkain, diba? Mga personal needs mo binibigay. May kakilala kong ganyan, halos binibigay na lahat yung sahod, hindi na nagagalaw. Tapos yung amo lalaki nagpapadala ng sahod na walang baga, hindi nalalaktaw sa buwan, tamang oras. So swerte po natin may among ganun, mababait talaga. So hindi naman natin nilalahat yung mga masasama, pero karamihan may ganun. Okay, so yun lang ma-advise ko sa iyo sa lahat ng mga OFW kasambahay. Magtabi po kayo sa sahod nyo, huwag po kayong basta na lang padala sa Pilipinas, kayo po yung kawawa. At pagtabi ng pera, wag isang lagayan lang, hiwa-hiwalayin nyo kasi di nyo masabi, at dapat yung may pera na lalagay nyo yung parang hindi halata na nataguan siya ng pera. Okay, mga singit-singit dapat ganun, hiwalay para, at saka may padlock po yung isang bag nyo na andun po yung nakalagay. Okay, wag yung basta bukas na lang kasi pag umalis ka, pwedeng kunin, pwedeng lagyan, pwedeng taniman. So, dapat po lagi po tayong aware, wag basta-basta magtitiwala. Ibang lahi po ito, hindi dahil sa mabait sila, pwede yan ipakitang ano lang, pero advice ko, iba pa rin yung nag-iingat. Okay, so yun lang naman ma'am broken hearted girl, sana nagustuhan niyo po yung idea o yung tip na binibigay kong advice, 'di ba? Na ganun, huwag magpaubos-ubos ng pera kasi katulad nito, umaga pa walang kain. Paano kayo gaganahan magtrabaho kung gutom? Kahit sino naman, hindi naman po tayo robot. Tapos kayo pagtamad ka nang gumawa kasi gutom ka, pagagalitan ka ng amo, bakit napakabagal mo, mali-mali na yung ginagawa mo. At ito pa yung worst, baka mamaya madisgrasya ka pa dahil wala ka sa matinong pag-iisip sa paggawa, mabibigat, 'di ba? So laban lang, okay, laban lang. Be inspired po doon sa mga anak natin, sa pamilya natin para lalo lumakas. Pero wag niyo pababayaan yung sarili niyo. Hindi dahil sa nagtitipid kayo, wag niyo pababayaan, mas lalo po kayo magkakaproblema pag nagkasakit po kayo.
Okay, kumain po ng tamang oras, diba? Dapat may mga kape kayo, yung mga ganun, itago nyo, itabi nyo hanggat maaari. Okay? So, yun lang naman. Kung may mga katanungan kayo, mahingi po kayo ng advice or tips, pwede nyo naman i-comment dito sa aking comment section dito sa YouTube channel para mabilis ko po mabasa at magawa po ng content dito sa aking OFW Pinoy TV. Subscribe po kayo. Okay? And then share mo na rin to yung aking yung video. Okay? So, sana suportahan po tayo. Sana makaabot ng 500 yung aking YouTube channel. God bless and bye-bye.